Ikaw ang batong sandigan na hindi mag-iiba. Kailanman papuri ko'y sa'yo lamang. Dumating man ang mga pagsubok, Ang pagsubok, di na ako magmumukmok. Pagkat mga pangako mo ay hindi tinutupok. Kaya ang nais ko ngayon ay luwalhati
Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At isa po ulit na panibagong araw po na biyaya ng Panginoon sa atin, nahabag ng Panginoon sa atin upang tayo po ay muli ay makapagsama-sama at makapag-tipon sa ganito pong paraan. At muli po ay salamat po ng marami sa ating Panginoon sa patuloy niya pagbibigay sa atin ng buhay at ng lakas. Ngayon po umaga ay tayo po ay makikinig ng salita po ng Diyos. Bago po tayo magsimula ay tayo muna po ay manalangin. Salamat po aming Ama, o Yahweh, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Kami po ay patuloy po na nagpapasalamat po sa inyo, lumalapit po sa inyo, at sa tulong at gabay po ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat po ng marami sa dakilang araw na ito. Ikaw ang dakilang Diyos. Salamat po sa inyong pong biyaya, habang at awa sa amin. Kaya kami po ay narito sapagkat kaya po kami narito ay dahil sa inyong abang-abang doon. Hindi po kami karapat-dapat. Kinahabagay mo po kami lagi. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin po namin na samahan niyo po kami sa araw na ito sapagkat wala kami magagawang walay po kami sa inyo. Ikaw po ang siyang manguna at maghari sa aming puso. Ang iyong banal na Espiritu Santo. Mga po, Lord, sa mensahe niyo po ngayon ay maunawaan po namin ito. Ikaw po ang magturo at magpaalaala sa amin ang banal na Espiritu sa mga nais niyo po turo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siya pong kaluwalhati namin ang malugod namin, Panginoon. Salamat po at muli po ay samahan niyo po kami. Ito po ang dalangin sa pangalan niyo po ang Jesucristo. Amen. So, ang title po ng mensahe po ng Panginoon sa atin sa araw na ito is about delight in weaknesses. Ang text ko po na atin pong babasahin, ang pinaka talagang word po or text po na strike po sa akin at atin pong pag-aaralan sa oras na ito, it's about yung naging conclusion po ni Apostle Paul. Na sinabi po niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Minsan po sa ating pong buhay, or madalas po sa ating buhay bilang isang tao, parang ito po ay normal na ayaw po natin na maging mahina. Ayaw po natin na meron tayong kahinaan. Ang gusto po natin ay tayo po ay malakas at tayo po ay full of strength na parang pag po tayo po ay nabanggit ang pangalan natin, ay ang gusto natin ay makikita tayo bilang isang malakas o maraming nagawa o maraming mga great exploits. Ayaw po natin sa makatuwid na maging mahina o tawagin tayong mahina. Kaya nga po mostly ay pag tinanong tayo sa ating strength and weaknesses, ay talagang mas na-highlight po natin yung ating mga strength. Yung weaknesses po minsan yung parang ating po talagang sineset aside lang sapagkat ito nga po ay kahinaan lang. Ito po ay kahinaan. So,
Mas gusto po nating malugod, mas gusto po nating maging masaya pag tayo po ay malakas. Pero dito po sa binasa po nating text or kwento na pag-aaralan, ay sabi ko nga po, mahaba po siya. Actually, sa first verse pa lang ng 2 Corinthians chapter 11, ay doon na po nagsimula. Sa last part pa lang po ng chapter 10 ay medyo napahapyawan na po ito ni Paul hanggang sa pumasok sa unang verse ng chapter 11 sa pagpasok po ng chapter 12. So kaya po hindi ko na po ito nagawang basahin po sa ating lahat sapagkat medyo mahaba nga po ito. At sa tulong po ng Diyos ay atin po itong mapag-aralan ng maayos po. So, you might arrive siguro po sa questions na bakit ba ito nasabi ni Paul? Na mas sinabi nga po niya dun sa binasa po natin text na sabi niya, therefore, sa makatuwid, I will boast more gladly about my weaknesses. So, lalo daw siyang magsasaya sa kanyang kahinaan. At sinabi pa nga po niya, for Christ's sake, I delight o mas magiging masaya ako sa mga insults, sa mga hardships, mga persecution, difficulties, and weaknesses. So kung titignan po natin ay parang wala pong mangangarap nito. Wala po sa atin ang gugustuhin po. Lalo na po kung tayo po ay isang mga leader. Ayaw po natin na meron po sa ating masasabi o meron po sa ating mapupula. Parang gusto po natin ay perfect. Gusto po natin tayo po ay malakas. Gusto po natin marami tayong nagawang magandang bagay. Pero dito po tayo magtataka kay Paul kung bakit po niya nasabi itong mga bagay na ito na mas gusto pa niya na sa Tagalog po ipagyabang or i-boast yung kanyang mga kahinaan. Mas magiging masaya siya. Mas matutuwa siya sa kanyang mga kahinaan. In spite or despite ng mga pag-insulto, pangutya. Sino po bang may gusto nung makutsain tayo? Sa mga kapighatian, difficulties, sa mga kahirapan, hardships, sa mga persecution. So, sa ating mga kahinaan, sino po bang maghahangad nun? Sino po nangangarap nun? At dito po natin yung makita kung bakit po na nasabi ito ni Apostle Paul. Because during that time, in the days of Corinthian Church, meron pong naging katunggali sina Apostle Paul. At yun po, yung tinatawag po nila Apostle Paul na mga false apostles or mga super apostles. So, basahin lang po natin saglit kung bakit po, kung sino po ba itong mga ito. Buksan po natin ang ating Biblia. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 15, ay ito po yung mga itinawag sa kanila ni Apostle Paul. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa, at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Dito po natin makikita na sila po yung mga tinawag po ni Apostle Paul na mga false apostles, mga deceitful workmen, mga mandarayang manggagawa, mga bulang apostol, at mga masquerading apostle of Christ, yung mga nagpapanggap daw po ng mga apostol ng Panginoon Kristo. So ito po yung mga nakapag-twist o nakapanlinlang dun sa iglesia po ng Corinthians. So, kaya kung mababasa po natin na ang pinaka-primary goal nga po ni Panginoon through Apostle Paul dito po sa Corinthian Church. Sa 2 Corinthians chapter 11
verse 2b hanggang sa 3 po. I promise you to one husband, to Christ, so that I may present you as pure virgin to him. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Yun po yung pinaka-goal po ni Apostle Paul sa mga Corinthian church po. Yung talagang iglesyang ito ay maipresent niya sa Panginoon na isang parang babae po na nakatakda o nakatipan na sa Panginoon, na parang ikakasal po sa Panginoong Kristo. At ang kanya nga pong pinakatakot ay kung paano si Eva ay na-deceive o nadaya ng ahas o ni Satan, ay gawin din ang mangyari sa kanila. Malinlang sila. At talagang mailigaw sila, mailed astray sila sa kanilang sincere and pure devotion sa Panginoon. So, kung titignan po natin ay maganda po yung katangian po nitong mga nasa Corinthian church na yun po yung kanya pong goal nga po, na huwag silang maligaw din sa kanilang sincere and pure devotion sa Panginoon. Pero ito nga po yung ginawa nitong mga super apostles po na ito na tinatawag ni Paul, yung mga false apostles po na ito, ay nag-preach po sila ng ibang Panginoon, ibang spirito at ibang gospel na natanggap ng mga tao po. So, tignan po natin saglit. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 4 hanggang sa 6 po. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. But I do not think I am in the least inferior to those super apostles. I may not be a trained speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. Dito po papasok yung sagot po ni Paul kung bakit po niya nasabi ito na meron nga po siyang katunggali. At ito po yung gusto ni Paul sabihin, o sa madaling salita, gusto po niyang sa Tagalog ipagyabang dun sa mga Corinthian churches na sinasabi niya na, but I do not think that I am least inferior to those super apostles. Double quote. Gusto pong patotohanan ni Paul na hindi ako least o hindi ako mas mahina dun sa mga o hindi ako nahuhuli dun sa mga nagpapanggap ng mga apostol, dun sa mga super apostol, sapagkat ang dali niyong matangay, ang dali niyong maniwala. Nag-preach sila ng ibang Jesus, nag-preach sila ng natanggap niyo ang ibang spirit, natanggap niyo ang ibang gospel other than dun sa Jesus na tinuro namin, dun sa spirit na inyong natanggap, dun sa gospel na inyong tinanggap din, ay madali kayong natangay. Ay siguro ang reason, sabi nga ni Paul, well, I may not be a trained speaker, but I do have knowledge. Marahil itong mga super apostles na nito ay maaaring baka magaling magsalita. Kaya niya nabanggit na, well, I may not be a trained speaker, hindi siya trained na speaker, o hindi siya magaling magsalita, hindi siya eloquent, o hindi siya parang yung mga parang resource speaker pag nagsalita. Pero sabi niya, meron akong kaalaman. Yun ang gustong sabihin ni Paul. At yun ang sinasabi ko na sa inyo, na kinilaro ko na sa inyo nung una pa man. At sa madaling sabi, itong mga taong nasa Corinthians ay natangay sa ibang aral. Natangay dun sa ibang turo about sa Panginoon, dun sa ibang spirit. Siyempre, pag iba ang aral tungkol sa ibang spirit ang kanyang tatanggapin, and different gospel o other gospel na kanilang pinaniwalaan. At yun po yung naging problema. Another reason po na possibly na kung bakit ito po mga nasa Corinthian churches ay
mas madali pong naniwala dun sa mga super apostles, ay maaaring ito po ang isa pong naging dahilan na kanila pong siguro ay ikinatampo po kina Apostle Paul. So tignan po natin sa 2 Corinthians chapter 11 verses 7 to 15. Tapos mag-jump po tayo sa other chapter. Basahin ko lang po sa ipinapangaral ko sa inyo magandang balita, ngunit hindi ako humihingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ito po, sapagkat si Paul nga po ay hindi po talaga tumatanggap ng kahit anumang support or tulong mula po sa Corinthian Church. At mas humihingi pa nga po siya ng tulong sa iba para hindi siya maging burden doon sa Corinthian Church. Na siguro ang Corinthian Church ay may nais na gusto nila na si Paul ay natutulungan nila, nasusuportahan nila. At kung may masabi man sila na ano man kay Apostle Paul. Pero mamaya makikita po rin natin yung reason kung bakit ayaw din po ni Apostle Paul tumanggap sa kanila. Ito po ang kadugsong. Ibang iglesia ang tumutustos sa aking mga pangangailangan. Parang ninanakawan ko sila. Makapaglingkod lamang sa inyo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. Sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iiwasan na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi mapapatigil ang pagmamalak kong ito saan man sa Akaya. So nabanggit ulit niya na hindi po matitigil yung kanyang pagmamalaki o yung kanyang pag-boost. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Ayan. So, kung makikita po natin ay parang meron pong problema na si Paul ay talagang hindi po tumatanggap ng kahit anumang tulong sa mga taga-Korinto at mas gugustuhin pa niya na tulungan siya ng ibang mga iglesia. Sabi nga niya ay Rab, nakawan ko ang ibang churches para lang makapaglingkod sa inyo. At kung ako'y nangangailangan, hindi ako nagiging pabigat o burden sa inyo. So ito sana yung gusto niyang, ito yung kanyang nais na sabi nga po niya dito ay ipagmalaki. At sabi nga po ni Apostle Paul ay ito po ang pinaka-reason niya kung bakit ayaw din po niyang tumanggap doon sa mga taga-Korinto. Hindi sa kung ano pa mang reason. Ito po. Sa 2 Corinthians chapter 11. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Meron po siyang talagang katunggali. Meron po silang katunggali. At ito nga po yung mga super apostles po na yung mga false prophet na ayaw niya na masasabihan sila ng mga super apostles na sila ay kagaya rin nila na tumatanggap ng tulong mula sa mga taga-Korinto. Ang gusto niya ay maiba po sila sa ginagawa ng mga false apostles po na ito. Kaya sabi nga po ni Apostle Paul dito ay upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. So ito pa po ang isang parallel verse po ang binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 12 verse 13. Ito po ang sabi, paano nakakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? So, paano rin po, sabi ni Paul, nakakalamang ang ibang iglesia kumpara sa Corinthian Church. Sila'y nakakalamang dahil hindi ako nagiging pabigat sa inyo. Ipagpatawad ninyo ang pagkukulang kong iyon. So, inamin ni Paul na talagang humihingi siya ng tawad at yun yung pagkukulang niya sa mga Corinthian Church na talagang ayaw niyang tumanggap ng support. Ayaw niya maging pabigat doon at mas gusto pa niya yung iba ang tumulong sa kanya sapagkat ang pinaka-reason nga po niya ay yun yung gusto niyang ipagmalaki doon sa mga super apostles na kanya pong tinutukoy. So marahil ay hindi natin alam ang puso ng mga Corinthian Church kung nais ba nila talagang tulungan si Apostle Paul abutin o nais din naman nila na sila rin ay makapagmalaki na natutulungan nila si Apostle Paul. So
So hindi po natin alam yung kanilang puso. Pero yun po yung pinaka-reason ni Apostle Paul na yun yung bagay na isa sa mga gusto niya ipagmalaki. So kaya si Paul ay talagang nababanggit niya na yung kanyang pagbo-boast o pagyayabang ay inamin niya na ito po ay isang kahangalan. It is foolishness and nothing to be gained. Wala akong mapapala dito. So tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 11, basahin po natin yung kanina po, verse 21 po hanggang 29. Kung may nangangahas na magyabang, ako'y mangangahas din na magyabang. Ako'y nagsasalita tulad ng isang hangal. Ito po, sila ba'y Hebreo? Ako rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nangihina rin ako, at kapag may nanghulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Dito po natin makikita sa mga nabasa po natin, yung mga great experiences, mga great exploits, o mga great revelations na mga na-experience po ni Apostle Paul na pwede po nga niya itong ipagmalaki o ipagyabang sa mga taga-Corinthian Church. Pero, dumating sa point na dahil nga po sa tindi ng kanyang mga kamanghamanghang bagay na nararanasan, na pwede talaga siyang mag-rely sa kanyang sarili. Pwede siyang manangan sa kanyang sariling kakayahan. Ay binigyan siya ng Diyos ng isang, sabi nga po niya ay pagpapahirap or thorn in the flesh. So basahin po natin ito sa 2 Corinthians chapter 12. Verse 7 po. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Dito po natin makikita na talagang hinayaan po o inalaw ng Diyos na makaranas si Paul ng thorn in the flesh o paghihirap, nagpapahirap sa kanya, tinawag nga po niya a messenger of Satan. So, marahil ay ito po yung pagkalabo ng kanyang mga mata na labis na nagdala sa kanya ng kahirapan. At ito po yung naging reason kung para mas lalo siyang tumawag sa Diyos. Kaya sabi niya 3 times na nag-plead siya, nagmakaawa siya sa Diyos. Pero ang sagot sa kanya ng Diyos, my grace is sufficient for you. Ang aking habag ay sapat sa iyo. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. So, ibig sabihin, mas gusto ng Diyos na si Paul ay mas manangad sa habag, sa biyaya ng Diyos, hindi sa kanyang sariling mga nararanasan, hindi sa kanyang mga sariling experiences o sa mga kapahayagan na kanyang tinatanggap. To keep him from becoming conceited,
upang pigilan siya na magyabang, magmalaki. Sapagkat ito po yung mga bagay na mga sinabi ni Paul na kanyang mga naranasan na pwede talaga niyang ipagmalaki. Pero ano nga po ang sinabi ng Diyos sa kanya? Na my grace is sufficient for you. Na mas manangan siya dun sa habag po ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po nabanggit po ni Apostle Paul na 3 times siya nagmakaawa sa Diyos, pero sinagot siya ng Diyos, my power is made perfect in weakness. Mas nahayag ang aking kapangyarihan, mas nakikita ang aking kapangyarihan pag ikaw ay mahina. So ano ba yung kahinaan yun ng mga sinasabi ng Apostle Paul? So yun po yung mga kahinaan na kanyang naranasan. Na insulto siya, yung kahinaan na siya ay pinersecute, yung kahinaan na siya po ay nakaranas sa mga paghihirap, yung mga kahinaan po na siya po ay nakaranas ng mga hardships and difficulties sa kanyang buhay, ay mas nakikita po niya na mas kailangan niya ang Diyos. Kaya po, ang nabanggit na ni Paul ay ano po ba yung mga dapat niyang ipagyabang? Ay nabanggit po niya yung kanyang mga kahinaan. So, saglit po natin buksan sa 2 Corinthians 11:30 ay nabanggit po ni Paul, if I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Kung may dapat akong ipagmalaki, ay ito yung mga bagay na nagpapakita ng aking mga kahinaan, sabi ni Apostle Paul. Another po sa 12:5, I will boast a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. So sabi niya, hindi ko i-boast sa aking sarili kung hindi yung aking kahinaan. So doon na po pumapasok yung nakikita ni Paul na mas kailangan niya talaga na ipagmalaki yung kanyang mga kahinaan. And last po ay sa 12:9 po, yung kanyang sinabi po na, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So yung kanyang mga kahinaan po na sinasabi ni Paul, ay doon po siya mas natutulak na tumawag sa Diyos, umasa sa habag at biyaya ng Diyos. At doon po mas nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po, nakita ko po dito na sa buhay natin, sa pagdami ng ating mga nagagawa sa Panginoon, sa mga hindi na pwede nating ma-achieve, maranasan sa Panginoon, ay wag po sana tayong dumating doon sa point na it makes us become conceited o na tayo po ay matutong magyabang o magmalaki, sapagkat ang dapat po natin na ipagyabang o ipagmalaki, sabi nga ni Paul, yung ating mga kahinaan. So, kaya nga po si Paul ay sa 2 Corinthians chapter 1 pa lang po ay sabi po niya, 2 Corinthians chapter 1 verse 8 hanggang 11. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. So, grabe po yung naranasan ni Paul sa province of Asia. Talagang yung kanilang pressure ay talagang far beyond yung sa kanilang kakayahan na mapagtagumpayan ito. Na kahit nanganganib yung kanilang mga buhay. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. Nangyari daw po yun sa kanilang buhay, yung mga great pressure, halos sabi nga po niya ay hindi nila alam kung paano nilang papagtagumpayan, far beyond their ability to endure. This happened that we
might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. So napakalino po na pinaranas po ng Diyos yung ganung buhay po ni Apostle Paul para nga po ay mas mag-rely sila sa Diyos who raises the dead, hindi sa kanilang mga sarili. At marami nga po ang magpapasalamat sa kanilang naranasan. Marami magpapasalamat sa Diyos sa kanilang naranasan because of the gracious favor na ginran sa kanila na pagtugon sa panalangin po ng kanilang mga kapatiran. So, marami pong tao nakakasaksi dun sa mga kahinaan ni Paul at marami po ang nagpapasalamat po sa Diyos dahil nakita nila yung gracious favor na binigay po ng Diyos kina Apostle Paul sa pamamagitan po ng panalangin. So, kagaya po doon sa ating binanggit kanina na dumaan na si Paul ng ganong paghihirap ay para i-keep siya from becoming conceited upang hindi po siya matutong magyabang sa kanyang buhay. So, kaya po yung ating pong title na Delight in Our Weaknesses ay ito po yung magbibigay sa atin ng kasiyahan kung nakaka-experience tayo ng mga kahirapan sa buhay, nakaka-experience tayo ng mga hardships, nakakaranas tayo ng mga difficulties, ng mga persecution bilang isang mga anak ng Diyos, ay mas lalo tayong matuwa. Ang lesson po sa atin dito po sa mensahe po ng Diyos sa atin ay number 1, let us be thankful in our weaknesses. Maging mapagpasalamat po tayo sa ating mga kahinaan. Sapagkat kung hindi po tayo dadaan sa mga ganong kahinaan, ganong weaknesses, ay kagaya nga po ng nasabi ni Apostle Paul sa chapter 1 ng 2 Corinthians, we might rely on ourselves. We might rely on ourselves. But dito po, sa mga kahinaan na ating nararanasan, ay sa ating mga na-experience na mga insulto, kahinaan, hardship, persecution, difficulties, ay mas natututo tayong mag-rely sa ating Diyos. Na sinabi nga po ng Panginoon, ay my grace is sufficient for you. So, for my power is made perfect in weakness. So, mas natututo tayong umasa sa habag ng Diyos at mas nakikita natin na yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, ang nagpapalakas sa atin, ang nagbibigay sa atin ng power over sa ating mga weaknesses. Kaysa naman sa hindi natin maalala ang Diyos, hindi tayo makapag-rely sa Diyos, hindi natin maalala na kailangan natin ng Diyos, ang habag ng Diyos sa ating buhay. Mas maganda po na tayo po ay maging mapagpasalamat that we are with. Tanggapin natin that we are with. Pangalawa po is, let us be glad and delight in our weaknesses. Nakagaya nga po na sinabi ni Apostle Paul sa ating key text, therefore I will be more glad about my weaknesses, for Christ's power rests on me. Yun yung kanyang naging conclusion. Mas matutuwa ako sa aking mga kahinaan sapagkat yung kapangyarihan ng Diyos ang nananahan sa akin. Yung grace ng Diyos ang nananahan sa akin. At sinabi nga po niya na for Christ's sake, alang-alang sa Panginoong Kristo, marahil sa ating sarili, hindi natin kayang tanggapin na nakakatanggap tayo ng insulto, persecution, kahirapan. Pero sabi nga ni Apostle, for Christ's sake, alang-alang sa Panginoong Kristo, insultuhin man ako, may paghihirap man, may pag-uusig man,
I will delight in my weaknesses. Yun yung mga weaknesses na sinabi ni Paul. I will delight. Because pag ako ay humihina, pag ako ay mahina dahil sa mga weaknesses na yun, doon naman ako lumalakas. Dahil sa binibigay ng Diyos na kapangyarihan sa akin. Kaya yung number 2 point po natin is let us be glad and delight in our weaknesses. Mas matuwa tayo. Sapagkat kung strong tayo, hindi natin iisipin na kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Hindi tayo asa sa habag ng Diyos. At pag tayo ay mahina, doon tayo parang matututong mag-plead sa ating Diyos, magmakaawa sa ating Diyos. At doon natin mas mararanasan na mas masarap, mas higit, mas masaya kung umaasa sa habag ng Diyos kaysa sa ating ganang sarili. Kaya yun po yung pinupunto po ni Apostle Paul dito. Kaya ito po yung dalawang punto ay let us be thankful in our weaknesses and let us be glad and delight in our weaknesses. Sapagkat ito nga po yung ating key text. Babasahin ko po muli sa inyo. 2 Corinthians chapter 12. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Mahina ako, so that Christ's power may rest on me. Hindi ang sarili ko, kundi ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ang nananahan sa akin. That is why for Christ's sake, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, I will delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Nawa po sa mga salita po ng Diyos ay makapag nangusap po ito at makapag-minister po ito sa atin. Let us pray po. Panginoon, salamat po sa mensahe niyo po sa umaga ito na tunay po na ang mga kahinaan ay sometimes ayaw namin. Ang mga kahinaan ay minsan ay hindi namin kayang tanggapin. At gusto namin kami po ay malakas. Na meron kami dapat pagmalaki at ipagyabang. Pero Panginoon, salamat po na tinuruan niyo po kami na ang mga kahinaan ito ang magtutulak na mas lalo kami manangan sa inyo po. Ang mga kahinaan ito ang magtutulak sa amin na lalong umasa sa inyong biyaya at habag. Ang mga kahinaan ito ang magpapakita na ang kapangyarihan mo ang nananahan sa amin, hindi ang aming mga sariling kakayahan. Salamat po, Panginoon, na turuan niyo po kami maging mapagpasalamat pag kami ay mahina at maging magalak, magsaya pag kami po ay mahina sapagkat mas ikaw ang mahahayag sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa buong isang linggo ito. Nawa po ang inyong pong mensaheng ito na kami po ay magalak sa aming mga kahinaan, matuwa sa aming mga kahinaan. Teach us to be humble. Salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan niyo po, Panginoong Kristo.